Mga kawikaan. Kabanata 1. Ang kahalagahan ng mga kawikaan. Ang mga kawikaan ni Solomon na anak ni David, hari ng Israel. Sa pamamagitan nito, ang tao'y magtatamo ng karunungan at pangunawa sa mga salitang puno ng aral sa buhay. Itinuturo nito ang matuwid na paraan ng pamumuhay, katwiran, katarungan, at katapatan. Mabibigyan nito ng talino ang mga walang karanasan, at ang mga kabata ay matuturoang magpasya ng tama. Sa pamamagitan nito, lalong tatalino ang matalino at magiging dalubhasa ang kakaunti ang kaalaman. Sa gayon, lubos nilang mauunawaan ang mga kawikaan, gayon din ang palaisipan ng mga marurunong. Payo sa mga kabataan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mangmang ang aral at mga saway. Anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. At huwag ipagwalang bahala ang turo ng iyong ina. Sapagkat ang mga iyon ay parang korona sa iyong ulo. Parang kwintas na may dalang karangalan. Aking anak, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan. Huwag kang papayag, tanggihan mo sila. Kung sabihin nilang, halika't tayo ay mag-abang. Bilang katuwa ay daluhungin ng mga walang malay. Sila'y ating dudumugit walang awang papatayin. At sila ay matutulad sa patay na ililibing. Ating sasamsamin ang lahat nilang kagamitan. Bahay natin mapupuno ng malaking kayamanan. Halika at sa amin ikaw nga ay sumama. Lahat ng masasamsam, bibigyan ng bawat isa. Aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ang lagi nilang hangad, gumawa ng kasamaan. Sa tuwina ang bisig ay nakahanda sa pagpatay. Sa pag-umang ng bitag ay walang mangyayari. Kung nakikita ng ibon na nais mo siyang mahuli, ngunit hindi nalalaman ng mga taong iyon. Bitag nila ang sisilo sa sarili nilang ulo. Ganyan ang uuwian ng nabubuhay sa karahasan. Sa ganyan nga magwawakas ang masamang pamumuhay. Ang paanyaya ng karunungan. Karunungay umaalingaw sa mataong lansangan. Tinig niya'y nangingibabaw sa lugar ng pamilihan. Ito'y lumalampas sa mataas na mga muog. Ang ugong niya'y naririnig sa pintuan nitong lungsod. Taong mangmang, walang hustong kaalaman. Hanggang kailan ka tatagal sa aba mong kalagayan? Hanggang kailan ka mananatili sa iyong kamangmangan? Kailan mo pa iisiping maghanap ng kaalaman? Ang payo ko ay pakinggan nyo at dinggin ang aking pangaral. Sa inyo ang diwa ko at ang aking kaalaman. Patuloy nga itong mga panawagan ko sa inyo. Ngunit hindi ninyo pansin pati mga saway ko. Winalang bahala nyo ang aking mga payo. Ayaw ninyong bigyang pansin, paalala ko sa inyo. Dahil dito, kayo'y aking tatawanan. Kapag kayo'y napahamak, nasadlat sa kaguluhan. Kapag kayo ay hinampas ng bagyo nitong buhay, dinatnan ng kahirapan, ipu-ipu ang larawan. At kung datnan kayo ng hapis at matinding dalamhati, sa araw na iyon ay di ko papakinggan ang inyong panawagan. Hahanapin ninyo ako ngunit hindi masusumpungan. Pagkat itong karunungan ay di ninyo pinahahalagahan. Kay Yahweh ay di sumunod ng may lakip na paggalang. Inyo pang ang tinanggihan itong aking mga payo. Itinapong parang dumi itong paalala ko. Kaya nga, inyong aanihin ang bunga ng inyong gawa. At kayo ay uusigin ng inyong pagnanasang ubod sama. Katigasan ng ulo ang papatay sa mangmang. Sa dusa ay masasadlak sa kawalan ng kaalaman. Ngunit ang makinig sa akin, mananahan ng tiwasay. Mabubuhay ng payapa, walang katatakutan. Kabanata 2. Ang kahalagahan ng karunungan. Aking anak, ang mga pangaral ko ay dinggin mo. At ang aking mga utos, ingatan nga at sundin mo. Ang pakinig mo'y ibaling sa wastong karunungan. At ito ay isipin ng iyong maunawaan. Pagsikapan mong hanapin ang tunay na kaalaman. Pangunawa ay pilitin mong makita at masumpungan. Kung ito ay parang pilak na iyong hahanapin. At tulad ng ginto, na iyong miminahin. Malalaman mo kung ano ang kahulugan ng paggalang at pagsunod kay Yahweh. At matatamo ang kaalaman tungkol sa Diyos. Sapagkat si Yahweh ang nagkakaloob ng karunungan.
Sa bibig niya ang kaalaman at unawa'y bumubukal. Bibigyan niya ng unawa ang matuwid ang pamumuhay. At ang taong matapat ay kanyang iingatan. Binabantayan niya ang daan ng katarungan. At ang lakad ng lingkod niya ay kanyang sinusubaybayan. Kaya nga, iyong mauunawaan ang katwiran at katarungan. At iyong susundan ang landas ng kabutihan. Lalawak ang karunungang matatanim sa isipan. Madadama ang kasiyahang dulot nitong kaalaman. Ang natamong kaalaman sa iyo ay mag-iingat. Ang unaway maglilihis sa liku-likong landas. Ilalayo ka nito sa masamang pamumuhay. At doon sa mga taong ang nais ay kaguluhan. Ilalayo ka rin nito sa mga tampalasan. Na ang landas na pinili ay landas ng kadiliman. Mga taong ang hilig ay paggawa ng kasamaan. Ang kanilang kasiyahay pawang walang kabuluhan. Sa ugaling taglay nila'y di sila maaasahan. Sila ay hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Malalayo ka sa babaeng mahalay. At sa kanyang pang-aakit ay hindi ka maaakay. Siya ay babaeng hindi tapat sa asawa. Ang sumpaan sa altar ay binaliwala niya. Kaya naman ang landas niya ay patungo sa kamatayan. At ang kanyang buhay ay tungo sa kawakasan. Sinumang maakit niya ay tuluyang natatangay. At hindi na makakabalik sa maayos na pamumuhay. Kaya nga, tahakin mo ang landas ng kabutihan. Huwag itong hiwalayan hanggang hininga ay mapatid. Pagkat ang mabuting tao'y magtatagal sa daigdig. Ang may buhay na matapat ay hindi matitinag. Ngunit ang masama sa lupa ay mawawala. Bubunutin pati ugat ng lahat ng mandiraya. Kabanata 3. Payo sa mga kabataang lalaki. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay. At maging masagana sa lahat ng kailangan. Pananalig at katapatay huwag mong tatalikuran. Ikuwintas sa iyong leeg at itanim sa isipan. Sa gayon, malulugod sa iyo ang Diyos. At kikilalanan ka ng mga tao. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan. At huwag kang maninangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin. Upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag. Mawawala ang pighati, gagaling ang iyong sugat. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. At mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw. Sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mamaliitin. At ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itakwil. Pagkat lahat ng mahal niya'y itinatama ng daan. Tulad ng anak na minamahal, sinasaway ng magulang. Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan. At ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. Higit pa sa pilak ang pakinabang dito. At higit sa gintong lantay ang tubo nito. Sa alinmang alahas ay higit ang karunungan. At walang kayamanang dito ay maipapantay. Mahabang buhay ang dulot ng kaalaman. May taglay na kayamanan at may bungang karangalan. Maaliwalas ang landas ng taong may kaalaman. At puno ng kapayapaan ang lahat niyang araw. Mapalad nga ang taong may taglay na karunungan. Para siyang punong kahoy na mabunga kailanman. Karunungan ang ginamit ni Yahweh sa paglikha sa daigdig. Sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. Dahil sa kaalaman niya'y umaagos itong tubig. Pumapatak nga ang ulan mula doon sa langit. Ang matiwasay na pamumuhay, aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. Huwag babayaang makaalpas sa isipan at gunita. Pagkat dulot nito'y masagana at marangal na pamumuhay. At kung magkagayo'y lalakad kang matiwasay. Sa landas mo'y hindi ka matatalisod. Sa lahat ng iyong lakad wala kang aalalahanin. At lahat ng pagtulog mo ay masarap at mahimbing. Kahit hampas nitong bagyo ay dumating ng biglaan. Hindi ka mababagabag tulad ng mga mangmang. Pagkat tiwala kang si Yahweh ang kaagapay mo.
At di niya hahayaang sa bitag ika'y masilo. Ang kagandahang loob ay huwag ipagkait sa kapwa. Kung ika'y may kakayahan na ito ay magawa. Kung mayroon ka ngayon ng kanyang kailangan, huwag nang sasabihin, bumalik ka't bukas ibibigay. Huwag gagawa ng masama ang iyong kaibigan, na sa iyo'y umaasa, at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan. Kung hindi ka ginagawa ng anumang kasamaan, huwag kang maiinggit sa taong marahas, nilalakad man sa masama niyang landas. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot, ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Ang sumpa ni Yahweh ay dilalayo sa masama, ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapawala. Ang mga palaloy kanyang kinasusuklaman, ngunit kinaluluguran niya ang may mababang kalooban. Ang taong matalino'y magkakamit karangalan, ngunit puro kahihiyan ang aanihin ng mangmang. Kabanata 4. Ang payo ng mga magulang. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgan siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi. Kaya't aking mga katuroan huwag mong isantabi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama. Batang bata, walang malay, tanging anak nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan. Sundin mo ang aking utos at ikaw ay mabubuhay. Salita ko'y huwag mong lilimutin o tatalikuorin. Ang pangunawa at karunungan, sikaping makamtan. Huwag mo itong pabayaan at ika'y kanyang iingatan. Huwag mo siyang iiwanan at ika'y kanyang babantayan. Unahin mo sa lahat, pagtuklas ng karunungan. Ito'y pilitin mong matamo kahit gaano kamahal. Karunungay pahalagahan at ika'y kanyang itataas. Bibigyan kang karangalan kapag iyong niyakap. Siya'y korona sa ulo, sakdal ganda, anong inam. At putong ng kaluwalhatian sa iyong katauhan. Makinig ka, aking anak, payo ko ay tanggapin. Lalawig ang iyong buhay, maraming taon ang bibilangin. Ika'y pinatnubayan ko sa daan ng karunungan. Itinuro ko sa iyo ang daan ng katwiran. Hindi ka matatalisod sa lahat ng iyong hakbang. Magmabilis man ang lakad ay hindi ka mabubuwal. Panghawakan mo nga ito at huwag pabayaan. Ito ay ingatan mo pagkat siya iyong buhay. Ang daan ng kasamaan ay huwag mong lalakaran. At ang buhay ng masama, huwag mong ang tutularan. Kasama ay iwasan mo, ni huwag lalapitin. Bagkus nga ay talikuran mo, tuntunin ang tamang daan. Sila'y hindi makatulog kapag di nakagawa ng masama. At hindi matahimik kapag nasa'y di nagawa. Ang kanilang kinakain ay buhat sa kasamaan. Ang kanilang iniinom ay bunga ng karahasan. Ngunit ang daan ng matuwid, parang bukang liwayway. Tumitindi ang liwanag habang ito'y nagtatagal. Ang daan ng masama'y pusikit na kadiliman. Ni hindi niya makita kung saan siya nabubuwal. Aking anak, salita ko ay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikilang sa aking sinasabi. Huwag itong babayaang mawala sa paningin. Sa puso mo ay yukit ng mabuti at malalim. Pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay. Nagbibigay kalusugat kagalingan ng katawan. Ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan. Pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Siyasatin mong mabuti ang landas na lalakaran. Sa gayon ang lakad mo ay laging matiwasay. Huwag kang liliko sa kaliwa o sa kanan. Humakbang ng papalayo sa lahat ng kasamaan. Kabanata 5. Babala laban sa pangangalunya. Aking anak, karunungay pakinggan mong mabuti. Pakinig mo ay ikiling sa aking sinasabi. Sa gayo'y magagawa mo ang mabuting pagpapasya. At ang bawat sabihin mo'y kaalaman ng ibabadiya. Pagkat labi ng haliparot ay sintamis nitong pulot. At ang kanyang mga halik, kasiyahan nga ang dulot. Ngunit pagkatapos mong magpasa sa alindog, hapdi, kirot ang kapalit ng kaunti niyang lugod. Ang kanyang mga hakbang ay tungo sa kamatayan. Daigdig ng mga patay,
ang landas na hahantungan. Pagkat di niya siniyasat daang patungo sa buhay. Ang daan niya'y liko-liko, ni hindi niya ito nalalaman. Kaya nga, aking anak, sa akin ay makinig. Huwag lilimutin, salita ng aking bibig. Lumayo ka sa babaeng masama ang pamumuhay. Ni huwag kang lalapit sa pinto ng kanyang bahay. Baka dangal mo'y sirain at angkinan pa ng iba. Sa kamay ng masasama ay mamatay kang maaga. Ang yaman mo'y uubusin ng taong di mo kilala. Mga pinagpaguran mo, makikinabang ay iba. Kung magkagayon, wakas mo ay anong saklap. Walang matitira sa iyo kundi butot balat. Dito mo nga may isip. Dangan kasi di ko pansin ang kanilang pagtutuwid. Puso ko ay nagmatigas, sinunod ang aking hilig. Ang tinig ng aking guro ay hindi ko dininig. Sa kanilang katuroan, inilayo ang pakinig. At ngayon ay narito ang aba kong kalagayan. Isang kahihiyan sa ating lipunan. Ang dapat ay maging tapat sa asawang minamahal. At ang tangi mong pag-ibig, iukol sa kanya lamang. Kung ika'y magkaanak sa babaeng di asawa, walang butong ay dudulot, manapa nga ay balisa. Anak mo'y dapat lumaki nang ikaw ay matulungan. Upang hindi dun sa iba asa ang iyong buhay. Kaya nga ba't mahalin mo ang kabiyak ng iyong buhay? Ang ligaya ay lasapin sa mabango niyang kandangan. Mabait siya at mahinhin, babaeng kaakit-akit. Ligaya mo'y nasa kanya sa pitik ng kanyang dibdib. Sa ibang babae ay huwag ka sanang paaakit. Ni huwag mong papansinin makamandag niyang halik. Ang paningin ni Yahweh sa tao'y di iniaalis. Laging nakasubaybay, bawat oras, bawat saglit. Kasamaan ng isang tao ay bitag na nakaumang. Siya ang magdurusa sa sariling kasalanan. Pagkat walang pagpipigil, siya ay mamamatay. At dahil sa kamangmangan, hantungan niya'y sa libingan. Kabanata 6. Mga dagdag na babala. Aking anak, sa utang ba ng iba ikaw ay nananagot? Ikaw ba ay nangako, sa utang niya ay nasangkot? Kung gayon ay nasasakop ka ng kanyang pagpapasya, ngunit ito ang gawin mo nang makaiwas sa problema. Ikaw ay magmadali sa kanya ay makiusap. Sabihin mong pawalan ka sa napasukan mong bitag. Huwag kang titigil, huwag kang maglulubay. Ni huwag kang iidlip, hanggang walang kalayaan. Iligtas ang sarili mo parang usang tumatakas. At tulad niyong ibong sa kulong ay umaalpas. Tingnan mo ang mga langgam, ikaw na taong ubod ng tamad. Pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos. Walang tagapamahala o tagamasid na sinusunod. Ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailanga'y iniipon kong panahon ng anihan. Hanggang kailan, taong tamad mana natili sa higaan? Kailan ka babalikwas sa iyong pagkakahimlay? Kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalo-kip-kip, samantalang namamahinga ka ang kahirap ay darating. Na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Taong walang kwenta at taong masama. Kasinungalingan, kanyang daladala. Ang mata ay ikikindat o kaya'y ipipikit. Ikukumpas pa ang kamay upang ikaw ay maakit. Ngunit sa sarili ay may masamang iniisip. Ang lagi niyang nais ay manggulo sa paligid. Dahil dito, kapahamakan niya'y biglang darating. Sa sugat na tatamuhi hindi na nga siya gagaling. Ang kinamumuhian ni Yahweh ay 7 bagay. Mga bagay na kanyang kinasusuklaman. Kapalaluan, kasinungalingan. At mga pumapatay sa walang kasalanan. Pusong sa kapwa'y walang mabuting isipan. Mga paang ubod tulin sa landas ng kasamaan. Saksing sinungaling, mapaglubad ng buhangin. Pag-awayin ang kapwa, laging gusto niyang gawin. Babala laban sa pangangalo niya. Aking anak, utos nga ng ama mo ay sundin. Huwag mong tatalikuran, turo ng inang giliw. Sa puso mo ay yukit, at itanim mo sa isip. Pagkat ang aral na ito sa iyo ay patnubay. Sa pagtulog mo ay bantay, sa paggawa ay alalay. Pagkat ang utos ay ilaw, ang turo ay tanglaw. At daan ng buhay itong mga saway. Ilalayo ka nito sa babaeng masama.
Sa mapang-akit niyang salita ngunit puno ng daye. Huwag mong nanasain ang ganda niyang taglay. Ni huwag paaakit sa tingin niyang mapungay. Babaeng masamay maaangkin sa halaga ng tinapay. Ngunit bungay kasamaan sa buo mong pamumuhay. Kung ang tao ba'y magkandong ng apoy, kasuotan kaya niya'y di masusunog yun. Kung ang tao ay tumapak sa uling na nagbabaga, hindi kaya malalapnos itong kanyang mga paa. Ganoon din ang taong sisiping sa asawa ng kapwa. Tiyak siyang magdurusa pagkat ito ay masama. Ang sinumang magnakaw ay tiyak na nagkasala. Kahit iyon ay pamawi sa gutom na taglay niya. Ang bayad ay makapito kung siya'y mahuli. Ang lahat niyang pag-aari ay kulang pang panghalili. Ngunit ang nangangalo niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, buhay niya at pangalan. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili. Ang kanyang kahihiyan, hindi na niya mababawi. Sapagkat ang panibugho sa tao ay nag-uudyok. Ang puri nga ay ibangon, kahit buhay ay malagod. Wala kang itutumbas para kamti ng patawad. Kahit gaano pa kalaki ang sa kanya ay ibayad. Kabanata 7. Aking anak, salita ko sana ay ingatan. Itanim sa isip at huwag kalimutan. Ang utos ko ay sundin mo upang mabuhay ng matagal. Turo ko'y pahalagahan tulad ng iyong mga mata. Ito'y itali mo sa iyong mga kamay. At sikapin mong matanim sa iyong isipan. Ang karunungan ay ituring mo na babaeng kapatid. At ang pangunawa na may kaibigang matalik. Pagkat ito ang sa iyo'y maglalayo sa babaeng mapangalunya. Nang di ka mabighani ng matamis niyang pananalita. Ang babaeng mapangalunya, ako ay dumungaw sa bintanang bukas. At ako'y sumilip sa pagitan ng rehas. Ang aking nakita'y maraming kabataan. Ngunit may napansin akong isang mangmang. Naglalakad siya sa may panulukan. Ang tinutungoy sa babaeng tahanan. Tuwing sasapit ang gabi, ito'y kanyang ginagawa. Sa lalim ng hating gabi, kapag tulog na ang madla, ang babae ang sa kanya'y sumalubong sa pintuan. Mapang-akit, mapanlin lang sa masagwang kasuotan. Maingay ang kanyang boses, kilos niya ay maharot. Di matigil sa tahanan, di mapigil sa paglibot. Ngayoy sa lansangan, maya-maya'y sa liwasan. Walang ano-ano'y sa panulukan, doon siya nag-aabang. Lalaki kanyang susunggaban at pupupugin ng halik. At ang kanyang sasabihing punong-puno ng pang-akit. Nasa amin ngayon ang marami kong mga handog. Katatapos ko lang tupdin ang panata ko sa Diyos. Ako ay narito upang ika'y salubungin. Mabutit nakita kita pagkatapos kong hanapin. Ang aking higa ay sinapnan ko ng makapal. Linong buhat sa Ehipto, iba't iba pa ang kulay. Ito'y aking winisikan ng pabangong mira. Bukod pa sa aloe at mabangong kanela. Halika at bigyang daan, damdamin ng isa't isa. Ang magdamag ay ubusin sa paglasap ng ligaya. Ako ay nag-iisa, asawa ko'y nasa malayo. Pagkat siya ay umalis sa ibang lugar nagtungo. Marami ang baon niyang salapi. Pagbilog pa ng buwan ang kanyang uwi. Sa salitang mapang-akit ang lalaki ay nahimok. Sa matamis na salita, damdamin niya ay nahulog. Maamo siyang sumunod sa babae at pumasok. Parang bakang kakatayin, sa matidor ay sumunod. Mailap na usa, sa patibong ay nahulog. Hanggang sa puso nito ang palaso ay maglagos. Isang ibong napasok sa lambat ang kanyang nakakatulad. Hindi niya namalayang buhay pala ang katumbas. Kaya nga ba, aking anak, sa akin ay makinig. At dinggin mo ang salitang mula sa aking bibig. Huwag mong ang hahayaang ang puso mo ay maakit. Nang babaeng ang tuntunin ay landesing nakalihis. Sapagkat marami na ang kanyang naipahamak. At hindi na mabibilang, nabuwal sa kanyang yapak. Sa bahay niya'y nagmumula ang landas ng kasawian. Tiyak na patungo sa malagim na kamatayan. Kabanata 8. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi pa ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas, sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya, sa may harap nitong bayan.
Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan. Para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang, pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin. At ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo, wala akong pinilipid. Ito ay maliwanag sa kanya na may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak. At ang dunong, sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas. Anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot, at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman, unawa't kapangyarihan. Dahil sa akin, ang hari na kapamamahala. Nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula. At ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay. Kaya man ang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay. Mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan, ay daan ng katwiran. Ang aking tinatahak, ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Noong una pang panahon ako ay nalikha na. Matagal ng panahon nang anyuan niya ako. Bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganoon din ang mga bundok. Nang ako ay isilang dito sa Sansinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok, at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naruroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay. At nang kanyang palitawin ng bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat. Nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang, nang daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Kabanata 9, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan, na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan, upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman, dito ngayon ay lumapit. Sa mga mangmang ay ganito ang sinambit. Halikayo't inyong kainin ang pagkain ko, at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay. At ang landas ng unawa ang tahakin at daanan. Ang pumupuna sa mapangutya ay nag-aani ng pagdusta. Ang nagtutuwid sa masamay nagkakamit ng alipusta. Punahin mo ang mapangutya at magagalit pa sa iyo. Ngunit payuhan mo ang matalino at iibigin ka nito.
Matalino'y turuan mo't lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ika'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nitong taong mangmang. Babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay. O sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan, ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito, kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang. Tubig na ninakaw ay ubod ng tamis. Tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas nyo'y kamatayan. At lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ang mga kawikaan ni Solomon. Kabanata 10. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang. Ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan. Ngunit ang katwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan. Ngunit ang masama'y kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop. Ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan. Ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman. Ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparam. Magandang payo'y tinatanggap ng pusong may unawa. Ngunit kapahamakan ng wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan. Ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan. At ang bibig na maluwang, hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay. Ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan. Ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa matatagpuan ang karunungan. Ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan. Ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan. Ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay. Ngunit ang sama-sama, winuwaldas sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay. Ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala. Ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga. Ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang. Ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan, na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama. Ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya. Ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamaw niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama. Ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo. Gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay. Ngunit ang mga araw ng masama ay di magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan. Ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid. Ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako. Ngunit ang masama, kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan.
ngunit ang dilang sinungaling ay puputulan naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Kabanata 11. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbang ang may dayay, ngunit kasiyahan naman ang timbang ang tama. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan, ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan, ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Ang katwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ang labi ng walang Diyos, sa iba ay mapanira, ngunit ang dulong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Dahil sa salita ng matuwid ang bayan ay tumatatag, ngunit sa kasinungalingan ng masama ang lungsod ay nawawasak. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa, ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Walang mititago sa bibig ng madaldal, ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa bagabag. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan. Ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Lagi sa kahirapan ang taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid, kay Yahweh ay kasiyahan. Ang taong masamay di makakaligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang magandang babae ngunit mangmang naman, ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Anumang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikam na mga kamay. Ang taong matulungin, sesegana ang pamumuhay, at ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa, tulad ng sariwang halaman. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan. Mag-aani ng problema, gugulo ang pamumuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman, ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay, at kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Kabanata 12. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ng matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik.
Ngunit ang sambahayan ng matuwid, mananatiling nakatindig. Ang taong matalino'y magkakamit ng karangalan. Ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal, sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang kakamtan ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino, di pansin ang pagkutsa. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid. Ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling. Ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino. Ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw ang masikap ang mamamahala. Ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita'y may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay. Ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad. Ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay. Ngunit ang maling daan ay haantong sa kamatayan. Kabanata 13. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad. Ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan. Ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran. Ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman. Ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubos sa kanyang buhay. Ngunit sa isang mahirap ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw. Ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. Ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala. Ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban. Ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay haantong sa sariling kapahamakan. Ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang. Ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway. Ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya.
ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nag-iiwan ng pamana hanggang sa kaapo-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap, may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na dinapapalo, hindi mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Kabanata 14. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Datapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ng taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukot siya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang nakikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligay ang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tulda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahay maaaring magwakas sa panambitan. Pagbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nag-aani ng kamangmangan, ngunit ang matalino'y nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao, at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay ang kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan. May hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon nito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ng pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katwiran ay nagpapadakila sa isang bayan,
Ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod. Ngunit sa utosang walang isip siya ay napupuot. Kabanata 15. Ang malumanay na sagot, nakapapawi ng galit. Ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman. Ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay. Ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama. Ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Ang tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan. Ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan. Ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama. Ngunit sa panalangin ng matuwid siya ay natutuwa. Sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. Ngunit kanyang minamahal ang sa katwiran lumalagi. Ang gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa. At tiyak na mamamatay ang ayaw ng paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh. Ang laman ng puso sa kanya ay di maikukubli. Ayaw mapagsasabihan ng mga palalo. At sa matatalino'y di hihingi ng payo. Ang taong masayahin ay laging nakangiti. Ngunit ang may lumbay ay waribang nakangiwi. Ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan. Ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Lahat ng araw ng mahirap ay puno ng pakikipagbaka. Ngunit ang masayahin, saganang piging ang kagaya. Ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh, ay mas mainam kaysa mayamang panahihirap naman ang kalooban. Mas masarap ang isang plato ng gulay na inihaing may pag-ibig, kaysa isang matabang baka na inihaing may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik. Ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng isang ama. Ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng kanyang ina. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahangalan. Ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na mabilis ay di papakinabangan. Ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. Ang matalinong pananalita ay nagdudulot ng kasiyahan. At ang salitang angkop sa pagkakataon, may dulot na pakinabang. Sa mga marunong, ang daan ng buhay ay pataas. Upang maiwasan ang daigdig ng mga patay, wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog. Ngunit ang tahanan ng isang byuda ay iingatan ng Diyos. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama. Ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan. Ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin. Ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid. Ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. At ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral. Ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan. At ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan. Kabanata 16. Mga kawikaan tungkol sa buhay at pag-uugali. Ang mga balak ng isipan ay sa tao nagmumula. Ngunit mula kay Yahweh ang sagot ng dila. Ang akala ng tao ay tama ang kanyang kilos. Ngunit sa tunay niyang layon, si Yahweh ang nakatatalos. Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin. At magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan. At ang masasama, kaparusahan ang kahihinatnan. Kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang.
at sila'y tiyak na paparusahan. Katapatan kay Yahweh, bunga ay kapatawaran. Ang sa kanya'y gumagalang at sumusunod, malayo sa kasamaan. Kung ang buhay ng tao ay kalugod-lugod kay Yahweh, maging ang mga kalaban, sa kanya'y makikipagbati. Ang maliit na halaga buhat sa mabuting paraan, ay higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Ang tao ang nagbabalak, ngunit si Yahweh ang nagpapatupad. Ang bibig ng hari ay bukal ng mga pasyang kinasihan. Hindi siya namamali sa lahat niyang kahatulan. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan, at sa negosyo ay katapatan. Di dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Ang nais pakinggan ng hari ay ang katotohanan, at ang nagsasabi nito ay kanyang kinalulugdan. Sinisikap ng matalino na masiyahan ang kanyang hari. Kapag nagalit ang hari, may buhay na masasawi. Ang kagandahang loob ng hari ay parang ulap na makapal. May dalang ulan, may taglay na buhay. Higit na mainam sa ginto ang magkaroon ng karunungan, at higit kaysa pilak ang magtaglay ng pangunawa. Ang landas ng matuwid ay palayo sa kasamaan. Ang maingat sa paglakad ay nag-iingat sa kanyang buhay. Ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak, at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap, kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Ang sumusunod sa payo ay mananaganya, at mapalad ang taong kay Yahweh ay nagtitiwala. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay panghikayat sa iba. Ang karunungan ay bukal ng buhay para sa matalino. Ngunit mahirap maturuan ng mangmang na tao. Iniisip ng matalino ang kanyang sasabihin. Kaya naman ang kausap ay madali niyang akitin. Kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan. Matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Dahil sa pagkain ng tao ay nagsisikap, upang ang gutom ay bigyan ng lunas. Ang laman ng isip ng tampalasan ay puro kasamaan. Ang kanyang mga labi ay parang nakakapasong apoy. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan, at sinisira naman ng tsismis ang magandang samahan. Tinutukso ng taong liko ang kanyang kapwa, at ibinubuyo sa landas na masama. Mag-ingat ka sa taong pangiti-ngiti at kikindat-kindat, pagkat tiyak na mayroon siyang masamang binabalak. Ang mga uban ay putong ng karangalan. Ito ay natamo sa matuwid na pamumuhay. Higit na mabuti ang tiyaga kaysa kapangyarihan, at ang pagsupil sa sarili kaysa pagsakop sa mga bayan. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Kabanata 17. Kahit tinapay ang kinakain ngunit may kapayapaan. Mabuting di hamak kaysa malaki ngunit magulong handaan. Ang tusong alipin ay makakahati pa sa mamanahin ng anak ng kanyang amo kung ito'y inutil. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao'y si Yahweh ang sumisiyasat. Ang taong masama ay nakikinig sa payo ng masama, at ang sinungaling ay sumusunod sa baluktot na dila. Ang nanlalait sa mahirap ay humahamak sa may kapal, at ang nagagalak sa kapahamakan ng iba ay mayroon ding pananagbutan. Ang mga apo ay putong ng katandaan. Ang karangalan ng mga anak ay ang kanilang magulang. Ang pinong pananalita ay di mahahanap sa mangmang, ni ang kasinungalingan sa taong marangal. Sa paniwala ng iba ang suhol ay parang salamangka, kaya lahat ay makukuha kung may pansuhol ka. Ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan. Ang matalino'y natututo sa isang salita, ngunit ang mangmang ay hindi, hampasin mang walang awa. Ang nais ng masamay paghihimagsik, kaya ay padadala sa kanya ay isang sagong malupit. Mabuti pang harapin ang inahing osong inagawan ng anak, kaysa kausapin ang isang mangmang na love sa kahangalan. Kapag masama ang iginanti sa mabuting ginawa, ang kapahamakan sa buhay ay di mawawala.
Ang simula ng kaguluhay parang butas sa isang diki, na dapat ay sarhan bago ito lumaki. Ang humahatol sa walang kasalanan at ang umaayon sa kasamaan. Kay Yahweh ay kapwa kasuklam-suklam. Walang katuturan ang gumugol para sa pag-aaral ng isang taong pumili na siya'y maging mangmang. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon. At sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. Ang mangangakong magbayad para sa utang ng iba. Kamangmangang maituturing ang kanyang ginagawa. Ang umiibig sa kaguluhan ay umiibig sa kasalanan. At ang mayayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Ang masamang isipan ay hindi uunlad. Ang sinungaling ay aabot sa kasawiang palad. Ang mga magulang ng anak na mangmang. Sakit sa damdamin ang nararanasan. Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan. At ang malungkuti unti-unting namamatay. Ang katarungan ay hindi nakakamtan. Kung itong masama, suhol ay patulan. Karunungan ang pangarap ng taong may unawa. Ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang hangal na anak ay problema ng kanyang ama. At pabigat sa damdamin ng kanyang ina. Ang pagpaparusa sa matuwid ay hindi makatuwiran. Maging ang pagpapahirap sa taong buhay marangal. Nagtataglay ng kaalaman ng maingat magsalita. Ang mahinahon ay taong may pagkaunawa. Ang mangmang na hindi madaldal ay iisiping marunong. Kung hindi siya masalita at ang bibig ay laging tikam. Kabanata 18. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan. At salungat sa lahat ng tamang isipan. Walang saysay sa mangmang ang lahat ng bagay. Ang nais lang niya'y ipakitang siya'y may alam. Pagsipot ng kasamaan, kasunod ay kahihiyan. Kapag nawala ang karangalan, kapalit ay kadustaan. Ang wika ng tao ay bukal ng karunungan. Parang dagat na malalim at malamig na batisan. Ang pagkiling sa may sala ay isang kamalian. Gayon din naman kung ipagkakait ang katarungan. Ang labi ng mangmang, bunga ay alitan. At ang kanyang bibig, hatid ay kaguluhan. Kanyang bibig, maghahatid sa sariling kasiraan. Kanyang labi na may isang bitag na kahuhulugan. Ang tsismis ay masarap pakinggan. Gustong-gusto ng lahat na pag-uusapan. Ang taong batugan ay sinsama ng taong mapanira. Ang pangalan ni Yahweh ay matibay na tanggulan. Kanlungan ng matuwid mula sa kapahamakan. Ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Akala niya'y maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Ang pagmamataas ay nagbubunga ng kapahamakan. Ngunit ang pagpapakumbaba ay karangalan. Nakakahiya at isang mangmang ang isang taong sumasagot sa tanong na hindi naman niya nalalaman. Ang matatag na kalooban ay mabuti sa tao. Ngunit kung mahina ang loob, anong mangyayari rito? Ang matalino ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang may unaway namumulot pa ng karunungan. Kung nais mapalapit sa may kapangyarihan, magdala ng regalo, sa kanya ay ibigay. Ang unang pahayag ay inaakalang tama. Hanggat hindi naririnig, tanong ng kabila. Ang sigalot ay maaaring malutas sa palabunutan. At mapagkasundo ang mahigpit na magkaaway. Ang kaibigang nasaktan ay higit pa sa lunsod na napapadiran. Ang di pagkakaunawaan ay mas matibay pa kaysa isang tarangkahan. Anumang sabihin ng tao ay kanyang pananagutan. Ayon sa kanyang salita siya'y gagantimpalaan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal. Ang mabuting may bahay ay isang kayamanan. Siya'y pagpapala na si Yahweh lang ang may bigay. Ang mahirap ay lumalapit sa diwan ng pakiusap. Ngunit ang sagot ng mayamay salitang mararahas. May pagkakaibigang madaling lumamig. Ngunit may kaibigang higit pa sa kapatid. Kabanata 11. Mas mabuti ang mahirap na marangal ang pamumuhay, kaysa taong masalita ngunit walang nalalaman. Masugid man kung mangmang, walang mapapakinabang. Ang kawalan ng tiyaga'y magbubulid sa kaguluhan. Ipinapahamak ng mangmang ang kanyang sarili. Pagkatapos si Yahweh ang kanyang sinisisi. Ang kayaman ay umaakit ng maraming kaibigan. Ngunit ang mahirap ay tinatalikuran ng dating kasamahan.
Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. At ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Marami ang lumalapit sa taong mabait. At sa taong bukas palad, lahat ay malapit. Kung ang mahirap ay tinatalikuran ng mismong kapatid, wala na itong magiging kaibigan, kanino man lumapit. Ang nagsisikap matuto, sa sarili ay nagmamahal. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay magtatagumpay. Ang bulaang saksi ay tiyak na mapaparusahan. At ang sinungaling ay wala ring tatakbuhan. Ang masaganang pamumuhay ay di angkop sa isang mangmang. Gayon din ang alipin, di dapat mamuno sa mga dugong bughaw. Ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal. Ngunit ang kanyang paglingap ay parang hamog sa halaman. Ang anak na hangal ay kasawiang palad ng kanyang ama. At tila ulang walang tigil ang bibig ng madaldal na asawa. Namamana sa magulang ang bahay at kayamanan. Ngunit si Yahweh lang ang nagbibigay ng mabuting may bahay. Ang taong tamad ay laging nakatihaya. Kaya't siya'y magugutom, walang panlagay sa sikmura. Ang tumutupad sa kautusan ay nag-iingat ng kanyang buhay. At ang nagwawalang bahala sa utos ay tiyak na mamamatay. Parang pagpapautang kay Yahweh ang pagtulong sa mahirap. At pagdating ng panahon, si Yahweh ang magbabayad. Ituwid mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa. Kung hindi ikaw na rin ang nagtulak sa pagkawasak niya. Di dapat pansinin ng taong mainit ang ulo. Mapayuhan mo mang minsan, patuloy ding manggugulo. Dinggin mo at sundin ang payo sa iyo. At pagdating ng araw, pakikinabangan mo. Ang isang tao'y maraming iniisip, maraming binabalak. Ngunit ang kalooban din ni Yahweh ang siyang mananaig. Kaibig-ibig sa isang tao ang kanyang katapatan. Higit na mainam ang mahirap kaysa isang bulaan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagbibigay ng buhay. Ang gumawa nito ay makakaranas ng kapayapaan, at ligtas sa kapahamakan. Ang kamay ng batugan ay nadidikit sa pinggan. Hindi halos makasubo dahil sa katamaran. Parasahan mo ang mapanuya, matututo pati mangmang. Pagsabihan mo ang may unawa, lalawak ang kanyang kaalaman. Ang anak na suwail sa magulang, ay anak na masama at walang kahihiyan. Ang anak na ayaw makinig sa pangaral, ay tumatalikod sa turo ng kaalaman. Ang saksing sinungaling ay sumisira sa takbo ng katarungan. Ang bibig ng liko ay nagbubunga ng kasamaan. May hatol na nakalaan para sa mga mapanuya. At sa mga mangmang ay may hagupit na nakahanda. Kabanata 20. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao. Kaya isang kamangmangan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal. Ang gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. Ang marangal na tao'y umiiwas sa kaguluhan. Ngunit ang gusto ng mangmang ay laging pag-aaway. Ang taong tamad sa panahon ng taniman, ay walang magagapas pagdating ng anihan. Tulad ng tubig na malalim ang isipan ng isang tao, ngunit ito'y matatarok ng isang matalino. Sinasabi ng bawat isa na siya ay tapat, ngunit kahit kanino sa kanila'y hindi ka nakakatiyak. Kung ang isang amay namumuhay sa katwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Sa pagluklok ng hari upang igawad ang kahatulan, walang matatagong anumang kasamaan. Sino ang makakapagsabi na ang puso niya'y malinis? At di namuhay sa kasamaan kahit isang saglit. Ang mandarayang timbangan at mandarayang sukatan. Kay Yahweh ay parehong kasuklam-suklam. Kahit ang bata ay makikilala sa kanyang mga gawa. Makikita sa kanyang kilos kung siya ay tapat nga. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita. Parehong si Yahweh ang siyang may likha. Matulog ka ng matulog at ika'y maghihirap. Ngunit maganda ang iyong bukas kung ika'y magsisikap. Ang sabi ng mamimili, ang presyo mo'y ubod taas. Ngunit pagtalikod ay ipinamamalitang nakabarat. Ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Ang sinumang nananagot sa utang ng iba, dapat kunan ng ari-arian bilang garantiya.
Anumang nakuha sa pandaraya ay parang masarap na pagkain. Ngunit kapag tumagal ay para kang kumain ng buhangin. Ang mabuting payo ay kailangan para magtagumpay. Kung hindi ka handa, huwag nang pumalaot sa labanan. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga tsismis. Kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Sinumang magmura sa kanyang magulang. Parang ilaw na walang ningas ang wakas ng kanyang buhay. Ang perang hindi pinaghirapan, kung gastusin ay walang hinayang. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Tutulungan ka ni Yahweh, sa kanya ka magtiwala. Si Yahweh ay napupuot sa panukat na di tama. Siya ay namumuhi sa timbang ng may daya. Si Yahweh lamang ang nagtatakda ng ating landasin. Kaya huwag ipagyabang ang iyong lakbayin. Bago mangako sa Diyos ay isiping mabuti, upang hindi ka magsisi sa bandang huli. Malalaman ng haring matalino ang lahat ng gumagawa ng masama. At pagdating ng araw sila'y pinaparusahan ng walang awa. Binigyan tayo ni Yahweh ng isipan at ng budhi. Kaya't wala tayong maitatago kahit na sandali. Ang haring tapat at makatarungan ay magtatagal sa kanyang luklukan. Karangalan ng kabataan ang kanyang kalakasan. Ang putong ng katandaan, buhok na panayuban. Ang hampas na lumalatay ay lumilinis ng kasamaan. At ang palong nadaramay humuhugas sa kalooban. Kabanata 21. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari, at naibabaling niya ito kung saan igawit. Ang akala ng tao lahat ng kilos niya'y wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog. Ang mga gawang makatuwiran at makatarungan. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalas-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Ang masamay ipinapahamak ng sariling karahasan, pagkat ayaw gawin ang talagang katwiran. Ang landas ng may sala ay paliko-liko. Ngunit ang lakad ng matuwid ay lagang wasto. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay, kaysa sa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. At siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap. Daraing din balang araw ngunit walang lilingap. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Kapag umiiral ang katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ang lumilihis sa daan ng kaalaman ay haantong sa kamatayan. Ang taong maluho at mahilig sa alak ay diyayaman. Bagkus sa hirap siya'y masasadlak. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang, kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ang bahay ng matalino'y napupuno ng kayamanan. Ngunit lahat ay winuwaldas ng taong mangmang. Ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay. At kanyang may guguho ang inaasahan nilang muog na matibay. Ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Ang taong makasarili ay palalo at mapangapi. Gutom ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw, ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Ang handog ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos, lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. Ang patotoo ng sinungaling ay di papakinggan, ngunit ang salita ng tapat ay pahahalagahan. Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap, di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan,
ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan. Ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Kabanata 22. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Kay Yahweh ay pareho ang may ama't mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit dito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan, at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain, at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan, at matitigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay. Ang idinadahil ay may leon sa daan. Ang salita ng mapang-apid ay isang patibong. At ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Ang nagreregalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman, ay mauuwi rin sa karalitaan. 30 mga kawikaan. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Una, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng mahihirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman. Sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh, at aagawan niya ang nang-agaw sa mga iyon. Ikalawa, huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin, baka mahawa sa kanila at sa bitag ay masilo. Pangatlo, huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Ika-4, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo, ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Ika-5, alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Kabanata 23, Ika-6, kung ikaw ay kasalo ng may mataas na katungkulan, huwag mong kalilimutan kung sino ang iyong kaharap. Kung ikaw man ay matakaw, pigilan mo ang iyong sarili. Huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo. Ika-7, huwag mong pagulin ang sarili sa pagpapayaman, pag-aralan mong umiwas doon. Sapagkat madaling mawala ang kayamanan, ito'y simbilis ng agila sa paglipad sa kalawakan. Ika-8, huwag kang makikikain sa taong kuripot, ninanasain man ang masasarap niyang pagkain. Sapagkat iyon ay maninakit sa iyong lalamunan. Aanyayahan ka nga niyang kumain at uminom, ngunit hindi bukal sa kalooban. Isusuka mo rin ang lahat ng iyong kinain at masasayang lang ang maganda mong sasabihin. Ika-9, ingatan mo ang iyong dila sa harap ng mga mangmang, hindi nila mauunawaan kahit gaano kaganda ang sabihin mo. Ika-10, huwag mong babaguhin ang hangganang matagal nang nakalagay, ni sasakupo ng lupa ng mga ulila. Sapagkat ang tagapagtanggol nila ay makapangyarihan, at siya ang iyong makakalaban. Ika-11, huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral,
at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. Ika-12, disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. Ika-13, anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. Ika-14, huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin. Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan. Ika-15, anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay. Huwag kang makikasama sa mga lesenggo at sa masiba sa pagkain, pagkat sila ay masasadlak sa kahirapan, at darating ang panahong magdadamit ng basahan. Ika-16, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya'y matanda na. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Ika-17, anak, makinig kang mabuti sa akin at tularan mo ang aking pamumuhay. Ang masasamang babae at di tapat na asawa ay mapanganib na patibong, tiyak na mamamatay ang mahulog doon. Siya'y laging nakaabang tulad ng magnanakaw, at sino mang maakit niya ay natututong magtaksil. Ika-18, sino ang may kalungkutan at may malaking panghihinayang? Sino ang may kaaway at kabalisahan? Sino ang nasusugatan ng di nalalaman? At sino ang may matang pinamumulahan? Sino pa kundi ang sugapa sa alak, at ang nagpapakolongo sa masarap na inumin? Huwag mong tutunggain ang matapang na alak kahit ito'y katekam-takam, sapagkat kinaumagahan ay daig mo pa ang tinuklo ng ahas na makamandag. Kung ano-ano ang iyong sasabihin, at hindi ka makapag-isip ng mabuti. Ang makakatulad mo'y nasa gitna ng dagat at hinahampas ng malalaking alon. Pasuray-suray kang maglalakad at sasabihin mo, ano sa akin kung ako'y mahandusay? Mabulagtaman ako, ayos lang iyan. Pagbangon ko, iinom muli ako. Kabanata 24, Ika-19, huwag mong kainggitan ang mga makasalanan ni sa kanila'y makipagkaibigan. Ang nasa isip nila'y laging kaguluhan, at ang dila nila'y puno ng kasinungalingan. Ika-20, sa pamamagitan ng karunungan, na itatayo ang isang bahay, at ito'y naitatatag dahil sa kaunawaan. Ang loob ng tahanan ay napupuno ng lahat ng magagandang bagay dahil sa karunungan. Ika-21, ang karunungan ay higit na mabuti kaysa kalakasan, at ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang digma ay naipagtatagumpay dahil sa mahusay na pagpaplano sapagkat ang tagumpay ay bunga ng mabuting payo. Ika-22, ang malalim na kasabihan ay di mauunawaan ng mangmang. Wala itong masasabi sa mahahalagang usapan. Ika-23, ang mahilig sa paggawa ng masama ay tinatawag na puno ng kasamaan. Anumang pakana ng masama ay kasalanan, at kinamumuhian ng tao ang nanunuya sa kapwa. Ika-24, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan ay nangangahulugan ng ikaw ay mahina. Ika-25, tulungan mo at iligtas ang hinito lang mamatay ng walang katarungan. Kapag sinabi mong, wala akong pakialam sa taong iyan, ito'y hindi may kakaila sa Diyos na nakakaalam ng laman ng iyong puso. Alam ito ng Diyos na nakatunghay sa iyo. Pagbabayar rin niya ang tao ayon sa ginawa nito. Ika-26, anak, uminom ka ng pulot-pukyutan at ito'y makakabuti sa iyo. Kung ang pulot-pukyutan ay masarap sa panlasa, ang karunungan naman ay mabuti sa kaluluwa. Kaya, hanapin mo ang kaalaman at magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Ika-27, ang tahanan ng matuwid ay huwag mong pag-isipang pagnakawan, ni gagawa ng dahas ang kanyang tinitirhan, sapagkat siya'y makatatayong muli mabuwal man ng 7 ulit.
Ngunit ang masama ay dagling nababagsak sa panahon ng kahirapan. Ika-28. Huwag mong ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan. Kapag ginawa mo iyon, magagalit sa iyo si Yahweh at sila'y hindi na niya paparusahan. Ika-29. Huwag kang maiinggit sa mga gumagawa ng masama ni tutulad sa kanilang mga gawa. Ang masama ay walang kinabukasan, walang inaasahan sa hinaharap. Ika-30. Anak, igalang at sundin mo si Yahweh, gayon din ang hari. Huwag mong susuwayin ang sinuman sa kanila sapagkat bigla na lang kayong mapapahamak. Hindi ka ba natatakot sa pinsalang magagawa nila sa iyo? Mga karagdagang kawikaan. Narito pa ang ilang mahahalagang kawikaan. Hindi dapat magtangi sa pagpapairal ng katarungan. Ang hukom na nagpapawalang sala sa may kasalanan ay itinatakwil ng tao at isinusumpa ng bayan. Ang nagpaparusa sa masama ay mapapabuti at pagpapalain. Ang tapat na kasagutan ay tanda ng mabuting pagkakaibigan. Ihanda mo muna ang iyong bukid para mayroon kang tiyak na pagkakakitaan bago ka magtayo ng bahay at magtatag ng tahanan. Huwag kang sasaksi laban sa iyong kapwa nang walang sapat na dahilan, ni magsasabi ng kasinungalingan laban sa kanya. Huwag mong sasabihin, gagawin ko sa kanya ang ginawa niya sa akin upang ako'y makaganti. Napadaan ako sa bukid at ubasan ng isang tamad at mangmang. Ito'y puno ng matinik na damo, at gumuho na ang bakod nito. Ang nakita ko'y pinag-isipan kong mabuti at may nakuha akong magandang aral, kaunting tulog, bahagyang idlip, sandaling pahinga at paghalukip-kip. Samantalang namamahinga ka, ang kahirap ay darating na parang armadong magnanakaw upang kunin ang lahat ng iyong kailangan. Kabanata 25. Narito pa ang mga kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Juda. Kaluwalhatian ng Diyos na balutin ng hiwaga ang lahat ng bagay, at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari, niihanay ang sarili sa mga taong pili. Pagkat mas mabuting sabihin sa iyong, halika rito, kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutisin agad at baka lumala. Baka ito ay malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiya-hiya. Kapag angkop sa panahon ng salitang binigkas, para itong ginto sa lalagyang pilak. Ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na di hamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang sagang tapat ay kasiyahan ng nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa malumanay na pakiusap pusong bato'y nababagbag, sa pagtitiyaga pati hari ay nahihikayat. Huwag kakain ng labis na pulot-pukyutan at baka ito'y isuka mo lang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya mabagot at sa iyo'y magsawa. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa ng walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambo o pulasong pumapatay. Ang taksil na pinagtiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at mga paang pilay. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinusko sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahon ng taglamig. Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayo'y melalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasama'y asawang madaldal. Kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw,
gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo o balong nadumihan ng katulad ng matuwid na sama-sama ay nakipagkaibigan. Kung paanong masama ang labis na pulot-pukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lunsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Kabanata 26. Ang papuri di angkop sa taong mangmang, parang ulan ng yelo sa tag-araw o panahon ng anihan. Ang sumpang di nararapat ay hindi tatalab, tulad lang ito ng ibong di dumadapo at lilipad-lipad. Ang latigoy para sa kabayo, ang bukadoy para sa asno, ang pamalo naman ay sa mangmang na tao. Huwag mong papatulan ang isang mangmang at baka lumabas na higit ka pang mangmang. Sagutin mo ang mangmang ayon sa kanyang kahangalan, upang hindi niya isipin na siya'y may katwiran. Ang magpadala ng balita sa mangmang ay napakadelikado, para mo na ring tinaga ang mga paa mo. Kung ang paang pilay ay walang kabuluhan, ganoon din ang kawikaan sa bibig ng mangmang. Ang isang papuring sa mangmang iniukol ay parang batong nakatali sa balat ng tirador. Ang isang kawikaan sa bibig ng mangmang, ay tulad ng tinik sa kamay ng lasing. Tulad ng isang namamana ng kahit na sino ang isang taong umupa ng mangmang o lasenggo. Ang taong nananatili sa kanyang kahangalan ay tulad ng aso, ang sariling suka ay binabalikan nito. Nakakita na ba kayo ng taong nag-aakalang siya ang pinakamatalino? Mas may pag-asa pa ang mangmang kaysa taong ito. Ano ang idinadahilan ng taong batugan? May leon sa daan, may leon sa lansangan. Kung paano lumalapat ang pinto sa hamba, ang batugan naman ay sa kanyang kama. Ang kamay ng tamad ay nadidikit sa pinggan, ni hindi mailapit sa bibig dahil sa katamaran. Ang palagay ng tamad, siya ay mas marunong kaysa 7 taong wasto kung tumugon. Ang nakikisali sa gulo ng may gulo ay tulad ng taong dumadakma sa tainga ng aso. Ang taong nandaraya sa kasasabihing nagbibiro lang ay tulad ng baliw na naglalaro ng sandatang nakamamatay. Namamatay ang apoy kung ubos na ang kahoy, nahihinto ang away kapag walang nanunulso. Kung ang bagay nagdidikit dahil sa pag-ihip, at nagliliyab ang apoy kung maraming gatong, patuloy ang labo-labo kung maraming mapanggulo. Ang tsismis ay tulad ng masarap na pagkain, masarap pakinggan, masarap namnamin. Ang matamis ngunit pakunwaring salita ay parang pintura ng mumurohing banga. Ang tunay na damdamin ng mapagkunwari ay may tatago sa salitang mainam. Matamis pakinggan ngunit huwag paniwalaan sapagkat iyon ay bunga ng kanyang pagkasuklam. Maaaring ang galit niya'y may tago sa magandang paraan ngunit nalalantad din sa mata ng lahat. Ang nag-umang ng bitag ay siya ring mahuhuli roon. Ang nagpapagulong ng bato ang siyang tatamaan yon. Ang taong sinungaling ay galit sa kapwa. Ang madayang salita ay nagpapahamak sa iba. Kabanata 27. Huwag ipagyayabang ang araw ng bukas, pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hayaan mong iba ang sa iyo'y pumuri at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Ang bato ay mabigat, ang buhangin ay may timbang, ngunit mas mabigat ang kaguluhang dulot ng kamangmangan. Ang galit ay mabagsik, ang puot ay mabangis, ngunit ang pagseselos ay may ibayong lupit. Hindi hamak na mabuti ang harapang paninita, kaysa naman sa pag-ibig, ngunit ito'y lihim pala. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Ang taong busog ay tatanggi kahit sa pulot-pukyutan, ngunit sa taong gutom, matamis kahit ang ampalaya. Ang taong lumaya sa kanyang tahanan, tulad ng ibong sa pugad ay lumisan. Ang langis at pabango'y pampasigla ng pakiramdam ngunit ang kabalisahay pampahina ng kalooban. Huwag mong pababayaan ang iyong kaibigan, ni ang kaibigan ng iyong magulang. Kung ikaw ay nagigipit, huwag sa kapatid lalapit. Higit na mabuti ang kapitbahay na malapit kaysa isang malayong kapatid. Magpakatalino ka, anak, upang ako'y masiyahan at sa gayo'y di ako mapahiya sa nangungutyaman.
Alam ng matalino kung may panganib at siya'y nag-iingat, ngunit di ito pansin ng mangmang kaya siya'y napapahamak. Kunin mo ang kasuotan ng sinumang nananagot para sa iba, at siya ang pagdusahin mo dahil sa pag-ako sa di niya kilala. Ang pahiyaw na pagbati bilang panggising sa kaibigan ay para ng sumpang binibitiwan. Nakakayamat ang asawang masalita tulad ng ulan na ayaw tumila. Mahirap siyang patigilan, para kang dumadakot ng langis o pumipigil sa hangin. Bakal ang nagpapatalim sa kapwa bakal at isip ang nagpapatala sa kapwa isipan. Ang nag-aalaga sa punong igos ay makakakain ng bunga niyon, ang aliping may malasakit ay pararangalan naman ng kanyang Panginoon. Kung paanong ang mukha ay nalalarawan sa tubig, sa kilos naman nahahalata ang iniisip. Ang nasa ng tao'y walang katapusan, tulad ng libingan, laging naghihintay. Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Bayuhin mang parang bigas ang isang taong mangmang, hindi rin maaalis ang kanyang kamangmangan. Ang iyong mga hayop ay iyong bantayan, alaga ang mabuti ang iyong kawan. Di mamamalagi ang yaman, ganoon din ang mga nasa kapangyarihan. Putulin muna ang dayami, sa kagapasin ang damos sa parang habang hinihintay ang susunod na anihan. Sa mga tupa kinukuha ang ginagawang kasuotan, at ang pinagbentahan mo ng iyong kambing ay maaaring ipambili ng bukid. Ang gatas ng inahing kambing ay sa ibang kailangan, sa pagkain ng pamilya mo't mga katulong sa bahay. Kabanata 28. Ang matuwid at ang masama. Tumatakbo ang masama kahit walang humahabol. Ngunit panatag ang matuwid, ang katulad ay leon. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamahala. Ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa. Ang pinunong sa mahihirap ay sumisiil. Ay tulad ng ulang sumisira sa pananim. Ang masama ay pinupuri ng masuwayin sa batas. Ngunit kalaban nila ang mga taong sa tuntunin ay tumutupad. Hindi alam ng masama kung ano ang katarungan. Ngunit ang mga sumasamba kay Yahweh, lubos itong maiintindihan. Mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katwiran, kaysa taong mayaman ngunit makasalanan. Ang anak na matalino ay sumusunod sa aral. Ngunit ang nakikipagbarkada sa masasama ay kahihiyan ng magulang. Ang kayamanang natamo sa pamamagitan ng patubuan ay mauuwi sa maawain at matulungin sa nangangailangan. Ang panalangin ng taong hindi sumusunod sa kautusan ay kasuklam-suklam. Ang tumutokso sa mabuti upang magpakasama ay mabubulid sa sariling pakana. Ngunit ang taong may tapat na pamumuhay ay magmamana ng maraming kabutihan. Ang palagay ng mayaman ay marunong siya, ngunit ang mahirap na may unawa ay mabuti pa sa kanya. Kapag matuwid ang nasa kapangyarihan, ang lahat ay nagdiriwang. Ngunit kung ang pumalit ay masama, lahat ay nasa taguan. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Ang masamang hari ay tila liyong mabagsik, at nakakatakot na parang osong mabangis. Ang haring walang pangunawa ay tiyak na malupit. Ang pamamahala ng tapat na hari ay lalawig. Ang pumatay sa kapwa ay humuhukay ng sariling libingan. At ang taong ito'y di dapat tulungan. Ang taong tapat ay ligtas sa kapahamakan. Ngunit ang masama ay biglang mabubuwal. Sagana sa pagkain ng magsasakang masipag. Ngunit naghihirap ang taong tamad. Ang taong tapat ay mananaga sa pagpapala. Ngunit paparusahan ng yumaman sa pandaraya. Ang paghatol ng may kinikilingan ay hindi mainam. Ngunit dahil sa suhol may hukom na gumagawa ng ganitong kasamaan. Ang kuripot ay nagmamadaling yumaman. Ni hindi iniisip na kahirapan ay daratal. Ang tapat sa pagsaway sa bandang huli pasasalamatan. Kaysa sa taong panay ang pagpuri kahit hindi nararapat. Ang anak na ninakawan ng kanyang magulang at sasabihing ito'y hindi kasalanan, ay masahol pa sa karaniwang magnanakaw.
Ang taong gahaman ay lumilikha ng kaguluhan. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh, uunlad ang kabuhayan. Ang nagtitiwala sa sariling kakayahan ay mangmang. Ngunit ang sumusunod sa magandang payo ay malayo sa kapahamakan. Ang tumutulong sa mahirap ay di magkukulang. Ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Kapag masama ang pinuno, ang lahat ay nagkukubli. Ngunit kapag sila ay wala na, ang mabubuti dumadami. Kabanata 20. Ang taong ayaw magbago ay hindi maliligtas. Ang hindi makinig ng payo ay mapapahamak. Kapag matuwid ang namamahala, bayan ay nagsasaya. Ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. Ang nagpapahalaga sa karunungan ay nagbibigay galak sa magulang. Ngunit ang nakikisama sa patutot ay nagwawaldas ng kayamanan. Ang kaharian ay matatag kung ang hari makatarungan. Ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi siya'y gahaman. Ang kunwang pumupuri sa kanyang kapwa, nag-umang ng bitag na sa sarili inihahanda. Ang masama ay nahuhuli sa sariling kasalanan. Ngunit ang matuwid ay panatag, may awit ng kagalakan. Kinikilala ng matuwid ang karapatan ng mahirap. Ngunit ito'y baliwala sa mga taong swapang. Ang buong bayan ay ginugulo ng palalo. Ngunit ang galit ay pinapawi ng taong matino. Kapag inihabla ng may unawa ang isang taong mangmang, ito'y hahalaklak lang at lilikha ng kaguluhan. Ang mamamatay tao ay namumuhi sa taong tapat. Ngunit ang matuwid, sa kanila'y nag-iingat. Kung magalit ang mangmang ay walang pakundangan. Ngunit ang matalino'y nagpipigil na ang galit niya'y mahalata. Kapag nakinig ang hari sa kasinungalingan, lahat ng lingkod niya'y mabubuyo sa kasamaan. Magkapareho sa iisang bagay ang mahirap at maniniil. Si Yahweh ang may bigay ng kanilang paningin. Kung ang pagtingin ng hari ay pantay-pantay, magiging matatag magpakailanman ang kanyang kaharian. Disiplina at pangaral, hatid ay karunungan. Ngunit ang batang suwail, sa magulang ay kahihiyan. Kapag masama ang namamahala, naglipa na ang karahasan. Ngunit masasaksihan ng matuwid ang kanilang kapahamakan. Ang anak mo'y busigan sa pangaral. At pagdating ng araw, siya'y iyong karangalan. Ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan. Ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautusan. Ang utusan ay di matututo kung ito lang ay pagsasabihan. Pagkat di niya susundin kahit ito ay maunawaan. Mabuti nang di hamak ang hangal, kaysa taong ang sinasabi hindi na pinag-iisipan. Kapag ang utusan ay iyong pinalayaw, siya na ang mag-uutos pagdating ng araw. Ang taong magagalitin ay laging napapasok sa gulo. Laging nakikipag-away dahil sa init ng ulo. Ang magbabagsak sa tao'y ang kanyang kapalaluan. Ngunit ang mapagpakumbaba ay magtatamo ng karangalan. Ang makipagsabuatan sa magnanakaw ay mahirap na kalagayan. Kapag nagsabi ng totoo, ipabibilanggo ng hukuman. Ngunit paparusahan naman ng Diyos kapag ang sinabi kasinungalingan. Huwag mong ikabahala ang sinasabi ng iba. Magtiwala ka kay Yahweh at mapapanatag ka. Marami ang lumalapit sa hari upang humingi ng tulong. Ngunit kay Yahweh lamang makakamtan ng katarungan. Ang masama ay kinasusuklaman ng mga matuwid. Ang masasama na may sa matuwid nagagalit. Kabanata 30. Ang mga kawikaan ni Agur. Mga kawikaan ni Agur na anak ni Joki ng Masa. Ito ang sinabi niya kina Itil at Yuko. Ang Diyos ay malayo sa akin, wala akong magagawa. Ako ay mangmang, alangang maging tao. Wala akong karunungan, hindi ako matalino. Di ako nakapag-aral, kaya ako ay mangmang. Walang karunungan, walang alam sa may kapal. Sino ang dalubhasa tungkol sa kalangitan? Sino ang nakapigil ng hangin sa kanyang palad? Sino ang nakapagbalat ng tubig sa isang damit? Sino ang naglagay ng mga hangganan sa daigdig? Sino siya? Sino ang kanyang anak? Ang lahat ng salita ng Diyos ay mapananaligan at siya ang kanlungan ng mga nananalig sa kanya. Huwag mong daragdagan ang kanyang salita sapagkat pagsasabihan kanya bilang isang sinungaling. Karagdagang kawikaan. Diyos ko,
May hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay, huwag akong hayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako'y matutong magnakaw, at pangalan mo'y malapastangan. Ang alipin ay huwag mong sisiraan sa kanyang amo. Baka isumpa kanya't pagbayarin sa ginawa mo. May mga taong naninira sa kanilang ama. Masama ang sinasabi tungkol sa kanilang ina. May mga taong nagmamalinis sa sarili. Ngunit ang totoo'y walang kasendumi. May mga taong masyadong palalo, ang akala nila'y kung sino na sila. May mga tao namang masyadong masakim. Pati mahihirap, kanilang sinisiil. Ang linta ay may 2 anak, bigyan mo ako, ang lagi nilang hiling. May 4 na bagay na kailan may di masiyahan. Ang libingan, ang babaeng walang anak, ang lupang tuyo na laging nais matigmak, at ang apoy na naglalagablab. Ang anak na kumukutsa sa kanyang ama at laging sumusuway sa salita ng ina, tutukain ng uwak ang kanilang mata at kakainin ng buwitri ang kanilang bangkay. May 4 na bagay na di ko maunawaan. Ang paglipad ng agila sa kalangitan. Ang paggapang ng ahas sa ibabaw ng batuhan. Ang paglalayag ng barko sa karagatan. At ang babae't lalaking nagmamahalan. Ganito naman ang ginagawa ng asawang nagtataksil, makikipagtalik, pagkatapos ay magbibihis sa kasasabihing wala siyang ginagawang masama. May 4 na bagay na yayanig sa daigdig. Ang aliping naging hari, ang isang mangmang na sagana sa pagkain, ang babaeng masungit na nagkaasawa, at ang isang aliping babaeng pumalit sa kanyang amo. Sa daigdig ay may 4 na maliliit na hayop ngunit may pambihirang kaisipan. Ang mga langgam, sila ay mahina subalit nag-iipon ng pagkain kung tag-araw. Ang mga kuneho, mahihina rin sila subalit nakagagawa ng kanilang tirahan sa batuhan. Ang mga balang, bagamat walang haring sumusubaybay ay lumalakad ng maayos at buong inam. Ang mga butiki, maaaring hawakan sa iyong palad dahil sa kaliitan, subalit nasa palasyo ng hari at doon naninirahan. May 4 na bagay na kasiyasiyang pagmasdan sa kanilang paglakad. Ang leon, pinakamatapang na hayop at kahit kanino ay di natatakot. Ang tandang na magilas, ang kambing na mabulas, at ang hari sa harap ng bayan. Kung sa kahangalan mo'y naging polalo ka at nagbalak ng masama, mag-isip-isip ka. Batihin mo ang gatas at may mantikilya ka, suntukin mo ang ilong ng iyong kapwa at dudugo ng sagana, guluhin mo ang iba at mapapaaway ka. Kabanata 31, Mga Kawikaan ng Ina ni Haring Lemuel. Ito ang mga payo ni Haring Lemuel ng Masa, mga kawikaang itinuro ng kanyang ina. Mayroon akong sasabihin sa iyo anak, na tugon sa aking dalangin. Huwag mong uubusin sa babae ang lakas mo at salapi, at baka mapahamak kang tulad ng ibang hari. Lemuel, di dapat sa hari ang uminom ng alak o matapang na inumin. Kadalasan kapag lasing na sila'y nalilimutan na nila ang matuwid at napapabayaan ang karapatan ng mga taong naghihirap. Ang alak ay ibigay mo na lamang sa nawawalan ng pag-asa at sa mga taong dumaranas ng matinding kahirapan. Hayaan silang uminom upang hirap ay malimutan, at kasawi ay di na matandaan. Ipagtanggol mo ang mga di makalaban, ipaglaban ang kanilang karapatan. Ipahayag mo ng malinaw ang katotohanan at ang katwiran, at igawad ang katarungan sa api at mahirap. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa, at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay, pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang tilang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar.
Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Matama niyang tinitingnan ng bukid bago siya magbayad, ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya ay mahalaga ang bawat ginagawa, hanggang hating gabi makikitang nagtitiyaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid, at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap, at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taginaw, pagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa'y kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapita-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumo kupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan.